masasabi ko po dito sa aming napag-aralan na katitikan ng mga manggagawa, dito mas maiintindihan nating lubos kung gaano kasela ng isang pagiging manggagawa sa loob ng isang iglesyang totoo. Dito naintindihan po namin na mga dapat na maging pag-uugali bilang isang manggagawa. Kung titingnan natin ang ating sarili, o ako po personal, naintindihan ko parang awa at tulong ng Diyos na lang talaga kung bakit nakapananatili ako. Kung titingnan ko, hindi ako karapat-dapat sa ganitong tungkulin. Pero sumasampalataya ako, gaya ng sinasabi ng kapatid na Eli, kaya tayo'y nakapagpapatuloy dahil yun ay awa at tulong ng Diyos. Kaya ng sinasabi sa Biblia, kaya tayo makakagawa dahil tinutulungan tayo ng Diyos. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos, merong tayong Brad Eli na tumutulong sa atin. Merong Brad Eli na nagpapaunawa ng mga aral na kung ating pananatilihan, awa at tulong ng Diyos, magiging dapat tayo sa tungkulin pong ito. Kaya makikita natin, pagdating po kay kapatid na Eli, wala akong anumang tutol. Dahil base sa Biblia, makikita natin ang kapatid na Eli ang sugo ng Diyos. Nagpapaunawa ng mga aral na dapat nating magawa. At walang sino mang manggagawa ang dapat na magnasa man lang o mag-isip man lang na pumalit dun sa ating mga taga-akay. Bilang manggagawa, dapat manatili tayo dun sa kalagayang tayo'y tinuturuan lang. Sabi sa Biblia. Kaya maiintindihan po natin sa atin mga kapatid, kumbaga, dito po sa pagsasama-samang ito, yung ating mga taga-akay, napakapalad natin, walang sino mang mangangaral na kagaya ng ating kapatid na Eli. At dito po sa tungkuling ito, nagpapasalamat po ako sa Diyos, gaya nga ng sabi ni Brad Eli, para makapanatili tayo, kinakailangan maging malinis sa harap ng Diyos. Kahit na ikaw ay isang sisidlang ginto, pero puro dumi naman, hindi rin gagamitin ng may-ari. Kaya sa Biblia, maiintindihan po natin, para tayo'y makapagpatuloy, kinakailangang maging malinis sa harap ng Diyos. Ganun din po mga kapatid, ngayon po, sana awa at tulong ng Diyos, bagamat hindi karapat-dapat, hinihiling ko po sana'y makapanatili po ako sa tungkuling ito. Ganun din, sana laging ingatan ng Diyos ang ating mga taga-akay sa lahat ng panahon. Ang idalangin sila sa Diyos, ang pinakamalaking bagay na maaaring itulong natin sa kanila. Kaya sana loobin ng Diyos, laging ingatan ng ating mga taga-akay. Yun lang po.